Ayun guys, so bali nandito tayo ngayon sa part-time job na ginagawa natin ngayon. Bali, natapos na natin na linisin tong B&B na to at yun, bayad na tayo. Yun, good morning sa inyo guys. At Lunes ngayon, bali mag-alas 11 na ng umaga. So ngayon nga, tulad na nasabi ko kanina, nandito tayo ngayon sa B&B na pinagpa-part-timean natin ngayon. So ang trabaho natin dito ay housekeeping. Sa madaling salita ay tayo yung nagpe-prepare ng room or ng buong apartment para sa mga guests na darating. So maaga tayong nagpunta dito kanina dahil maaga din daw umalis yung guest. And mamayang tanghali ay may magche-check-in dito. Mas okay sa akin yun kasi at least kung umaga natin gagawin ay maaga rin tayong matatapos or maaga rin tayong makakauwi. Ito yung sinasabi ko sa inyo na maganda ang bayad sa akin guys. Kasi kumbaga isang puntahan ko dito, bayad niya yung 2 oras ko whether matapos ko yon o hindi. No? Anyway, bali itong B&B na nililinis ko ay apartment style. Kasi 2 klase ang B&B dito guys. Merong B&B na parang hotel style. Pag sinabi mong B&B na hotel style, yung kwarto lang talaga yung uupahan mo. Kumbaga magkakatabi kayong mga kwarto, ganun. Para siyang hotel. At may kama, may TV, may ref, may banyo. Kung ano yung basic room ng isang hotel, ganun. At meron din ditong B&B na ang tawag naman nila ay Casa Vacanza. Pag translate mo yun sa Tagalog, ang literal na meaning ay bahay bakasyonan. So pag sinabi mong Casa Vacanza, usually it's apartment type o kaya isang buong bahay yung uupahan mo per night. So ito nga dahil malapit to sa sentro ay apartment style siya. Usually yung mga bahay na style o yung mga villa style ay mga Fori Roma yon, yung mga labas na ng City of Rome. Yon, so ito ang nililinis natin dito. Ang pine-prepare natin dito ay kwarto. Pakita ko sa inyo. So ito yung kwarto niya. Ayan, so may 2 siyang kama. Itong kwarto na to ay kayang mag-accommodate ng yan, i-ano natin, wide shot natin. Ang kwarto na to ay kayang mag-accommodate ng 3 guests. So, isang queen size na bed at isang single bed. At, yan, may banyo. Ayan, so ito yung shower nila. Ayan, so, kumpleto naman sila rito. No? Ito, kung nagtataka kayo kung ano ito, ito ang tinatawag nilang bidet. No? So, ano yan guys, hindi yan ihian, kundi hugasan. Alam niyo na yun guys kung ano yung dapat hugasan dyan, no? And very very convenient gamitin. Nung bago ako rito, hindi ko alam kung para saan yan eh. Kasi kung titignan nyo, parang style lababo, may kripo, 'di ba? Tapos may sink, 'di ba? Kaparehas ng ng lababo. Pero nung una naano pa ako dito nung bagong dating ako kung paano ba siya gamitin dahil wala namang ganyan sa Pilipinas, 'di ba? Ang sanay tayo, ang bidet natin sa Pinas, tabo. Kung hindi naman tabo, yung meron sinasabit ditong parang spray guys, 'di ba? Yun bago na ngayon yun eh. I-spray mo na lang, 'di ba? Pero ito mas convenient to kasi yun nga dito ka maghuhugas at hindi doon sa pinagdumihan mo. So malinis yung huhugasan mo. Kaya nung umuwi ako ng Pilipinas, walang ganito, walang bidet. Nanibago ako ulit eh. Ayan, so ito yung nilinis natin at sa maniwala kayo sa hindi guys, wala pang 1 oras natapos ko to. Kasi kumbaga sanay naman na tayo sa ganitong klase ng trabaho. Tulad nga ng sabi ko simula nang dumating tayo dito. Simula 2018 na nakahanap tayo ng trabaho ay ganito na yung ginagawa natin. So madali lang to. Pero syempre kung baguhan ka, di ganun kadali. Ngayon kung tatanungin ninyo, madali ba o mahirap yung ginagawa kong trabaho? Ang sagot dyan ay 2 klase. No? Kasi may mga B&B na medyo mas metikuloso ang kailangan gagawin mong paglilinis. Tulad nga nung luxury B&B na pinagtrabahuhan ko noon. At saka doon sa La Foresteria. Kasi yung La Foresteria parang hotel style naman yun.
Siyempre, kailangan mas meticuloso yung paglilinis mo. Pero hindi naman ibig sabihin, guys, na bara-bara lang yung paglilinis ko dito. Hindi. It just happened na matagal ko na itong ginagawa. Kaya parang automatic na sa akin kung ano yung diskarte na gagawin ko para mas mapabilis ako sa ginagawa ko. Pero kung titingnan nyo naman, guys, malinis naman siya. So ito naman yung kusina. Ayan, so may kusina siya. Ayan, may ref siya at merong lutuan, may oven, may hugasan. So ito yung typical na casa vacanza. At patok na patok to dito sa Italia, hindi lang sa Roma, kundi sa buong Italy. Kasi, number one, mas makakatipid ka talaga. Tulad nga lang sabi ko sa inyo, guys, napakalakas ng turismo dito sa Italia. At taon-taon talagang punong-puno ang Italia ng mga turista. Karamihan ng mga nagta-travel ngayon ay syempre nagtitipid na rin, no? Yung extrang pera na matitipid nila sa B&B ay magagamit nila sa pamamasyal nila, di ba? Kung bawang mag-hotel ka, magbabayad ka ng per night na 300, 400, 500 per night. Pag naka-B&B ka or naka-casa vacanza ka, baka ang babayaran mo lang is less than 200 per night. Depende yun, guys, kung high season or low season. Of course, pag high season, medyo mahal din ang bayad sa B&B at saka sa casa vacanza. Pero syempre, ang matitipid mo dito sa ganitong klaseng apartment or B&B, meron kang choice na magluto na lang ng kakainin mo, which is malaking tipid, di ba? Pumunta ka lang dyan sa isang maliit na grocery, mamili ka ng gusto mong bilhin, lutuin mo, makakain ka ng maayos. Unlike sa hotel, automatic, dahil wala ka namang lutuan doon, kakain ka sa labas, di ba? From morning, morning siguro, breakfast, usually free naman yun sa mga hotel. Pero lunch and dinner, sigurado kakain ka sa labas, pati merienda. So, tapos na natin to. Actually, meron pa tayong pupuntahan isa ngayon na ganito rin. Iisa lang naman yung may-ari. Naswertehan ko to kasi number one, mabait yung may-ari. Madali siyang kausap. Pangalawa, yun nga, maganda ang bigay niya sa akin. At pangatlo, hindi ganun kahirap yung paglilinis na ginagawa ko. So, yun nga guys, sa ngayon, ito yung ginagawa natin. Nagpa-part-time tayo. Habang hinihintay natin yung trabaho dun sa hotel na full-time job na talaga. Alam niyo kung tutuusin nga lang dahil maganda magbayad yung may-ari nito. Kung pwede lang na hindi ko to iwan, hindi ko basta-basta iiwan to kasi alam ng mga OFW yan, alam yan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa na ang part-time job ay malaking tulong sa income ng isang Pilipino sa ibang bansa. Kasi sa mga part-time job, guys, usually mas malaki nga ang bigay compared dun sa nakakontrata ka na per ora nagtatrabaho ka. So yung perang ibinabayad sa isa part-time, magagamit mo na yon sa daily needs mo, no? For example, sa isang part-time mo, kumita ka ng 50 euros. So yung 50 euro mo na yon, pang isang buong araw mo na yon, kinabukasan, baka nga sobra pa yung 50 euro na yon. Dahil kahit mag-commute ka dito, wala ka naman binabayaran sa bus, wala kang binabayaran sa metro. Kasi nga dito, it's either monthly or yearly ang pagbabayad mo ng tesira mo or ng card mo sa metro. No? Like, for example, ako, yung ginagamit kong card, bayad na yun full the whole year. So, araw-araw, kahit bumiyahe ako ng bumiyahe, wala akong ilalabas na pera, makakarating ako sa trabaho ko, makakauwi pa ako galing sa trabaho. Kaya yung kinita mo sa part-time na 50 euro, baka nga hindi mo pa magalaw yun, lalo na kung may mga stock ka na ng pagkain sa bahay. Usually, magagamit mo na lang yan pang gas, pang car wash, or pang extra na pag may bigla ang kailangan yung mga bata or may bigla ang kailangan bilhin. So, yun ang malaking naitutulong ng part-time job. Kaya tulad ng sinasabi ko sa inyo guys, kung pwede lang na hindi ko iiwan to, hindi ko iiwan to. Basta-basta. Nga lang, dahil full-time job yung papasukan natin, malamang sa malamang masasagasaan ng trabaho natin full-time yung oras na nilalaan ko dito sa paglilinis. Hindi naman po pwedeng available ka lang this week, next week hindi ka na naman available. Siyempre ang tendency, yung may-ari nito, hahanap siya ng isang tao na mas madalas available kaysa sa akin, di ba? Sayang din, pero ayos lang dahil dun nga sa trabahong papasukan natin,
maganda naman ang pasahod doon, guys. Kaya ayos na rin. So, paano ko ba nililinis ang isang B&B or isang apartment na tulad nito, no? Ang mga kailangan mong gawin dito, guys, ay syempre kailangan mong linisin yung banyo, 'di ba? Yung lababo, yung bidet, yung pinaka-toilet at yung shower, kailangan mong linisin 'yon. Lahat ng mga watermarks doon kailangan mong matanggal. Lahat ng mga buhok na nakakalat, kailangan maalis mo 'yon. Aalisin mo lahat ng tuwalyang nagamit, papalitan mo ng bago. Tapos sa kwarto naman, aalisin mo lahat ng bedsheet, papalitan mo ng bagong bedsheet. Aalisin mo yung mga alikabok. Mag-vacuum ka. At syempre, imamap mo rin yung sahig kasama na yung banyo. Dito naman sa kusina, kapag ka nagkataon na ang guest nyo ay medyo dugyo, yung mga yan, naku, Diyos ko po, punong-puno yan ng mga maruruming gamit at kailangan mo pang hugasan. Pero thankful naman ako kasi yung guest na umalis ngayon ay malinis. So wala siyang iniwang dumi dito. Pero itong sink na to, nilinis ko yan kasi may mga watermark. Siyempre malamang sa malamang ginamit talaga yan. Pero itong electric stove na to, hindi yan ginamit. Yung oven hindi ginamit. Wala namang stock sa ref. So malinis siya sa lahat. Ginawa ko lang dito, guys, ay pinunasan ko lahat ng mga dapat punasan. Inalis yung mga alikabok, nag-vacuum, tapos ito na. Minap na natin yung sahig niya. So, yun. Okay, so tapos na tayo. Ang gagawin ko na lang, guys, imamap ko na lang itong area na to. Kasi dito tayo nakatambay kanina, di ba? So, imamap ko na lang yan. Pero na-vacuum ko na yan. And then, tapos nito, alis na tayo. Pag alam mo na ang diskarte dito, guys, madali na lang to. Pero nung bago ako rito, sabi sa inyo, kulang sa akin ng 1 oras sa paglilinis ng isang kwarto. Dahil hindi mo alam ang diskarte, hindi mo alam kung paano mo lilinisin, hindi mo alam kung paano mo umpisahan, no? Pero ngayon, sabi ko nga, itong buong apartment na to, guys. Kasi may isa pang kwarto to. Ayan, may isa pang kwarto. Pero wala kasing guest ngayon dyan. Ang guest natin, 3 tao lang, so isang kwarto lang yung gagamitin nila. Pero pag may guest dyan, halimbawa na nagsabay yan, kaya kong linisin tong buong to ng 1 oras lang. At yung 1 oras na yun, hindi yun manamadali, guys. Ano lang yun? Relax lang na tipo ng paglilinis, hindi madalian. At since ito lang ang nilinis natin, yung banyo at itong labas ng kusina ngayon, wala pang 1 oras, natapos natin. Diba? Okay, so napatagalan tayo kasi nagkwentuhan tayo ng konti, guys. Pero alis na ako, pupunta na ako dun sa kabila, guys. Tapos, uyan na, diba? Okay, guys, tapos na tayo. Yan, punta na tayo sa bus stop para dun sa susunod na location natin. Ngayon, guys, kung tatanungin nyo ako, okay ba tong ginagawa kong trabaho? Well, ang sagot ko lang dyan ay okay na okay. No, masaya naman ako sa ginagawa ko. Kasi alam nyo, guys, ano yan eh, nasa pagtingin lang din ng tao yan eh. Kung paano mo titignan yung trabahong ginagawa mo. Ngayon, kung ang tingin mo lang sa trabaho mo ay tagalinis, 'di ba? Kasi tapos iisipin mo na sa Pilipinas, ang trabaho ko opisina sa Pilipinas. Ang trabaho ko ganito, ganyan. Tapos dito sa ibang bansa, ang trabaho ko tagalinis, tagakudkod ng ganito, tagakudkod ng ganyan. Kung ganun kasi ang iisipin mo, guys, talagang malulungkot ka. Pwede ka pang ma-depress. Pero kung ang iisipin mo, guys, ay nakakapag-provide ka ng maayos para sa pamilya mo, ba, hindi ka malulungkot. Mas malulungkot ka kung naka-stack ka lang sa bahay. Okay? Pero kung tatanungin nyo nga ako sa ginagawa ko ngayon, okay ako. Kumbaga, masaya naman ako. Kasi nga, tulad ng sabi ko sa inyo, guys, maganda nga yung binabayad sa atin dito. Biro mo, itong apartment na to, nasabi ko na nga kanina, wala pang 1 oras natapos ko, diba? Pero bayad na agad yung 2 oras ko dito. Tapos yun din, ganun din yung sa pupuntahan nating isa. So it's the same, diba? So magkano na yun, diba? Okay guys, ito na tayo sa metro. Ayos. Hindi naman tayo naghintay ng matagal kanina para makapag-abang ng bus. Dito sa metro, guys, kailangan lang maging maingat dahil maraming mandurupot dito. Sa sobrang busy,
ng metro na to dito sa Roma, napakaraming mandurukot dito. Take note guys ha, hindi mga Italiano yun, mga ibang lahi rin. Kaya kung magtutur kayo, magiging turista kayo dito sa Roma, yan ang papakaingat-ingatan ninyo, mga mandurukot dito sa metro. Yung mga nakikita nyo na siksikan na yan papasok dito sa loob ng metro train, dyan kayo mag-iingat guys, kasi minsan yung mga sumisiksik sa inyo ang hindi nyo alam, tinutukutan na pala kayo. Madalas naman nilang nabibiktima rito ay mga turista, although minsan may mga nabibiktima rin na mga locals. Hey guys, nakauwi na tayo sa bahay. Grabe, nagugutom na ako. Nga lang hindi ako pwedeng kumain kasi mamayang hapon meron tayong blood test na gagawin. Kaya kailangan natin mag-fasting. Bale, ang huling kain natin guys kaninang umaga, pero ano lang yon, isang pirasong croissant, tapos isang tasa lang ng cappuccino. Yun lang. Tapos nagtrabaho tayo. So, malamang sa malamang, sunog na yung kinain natin. No? Ubus na. Tunaw na, kumbaga. At medyo nakakaramdam na tayo ng gutom. Ang blood testing ko ay around 4:30 pa ng hapon. Yun nga, kailangan nating tiisin dahil kung kakain tayo, baka hindi maging accurate yung result ng ng blood test. Kasi, kung tutuusin guys, dapat yung blood test ko ay nung Friday pa. Kaso kasi, ang istorya niyan, parang a week before last week, okay, a week before last week, may binili kaming gamot ni Mia dyan sa may pharmacy, and then meron silang inoffer sa amin na blood testing. So, ang binayad lang namin doon, kumbaga imo-monitor nila yung cholesterol level mo, triglycerides, and anything na konektado sa sakit na high blood, guys. So, ang offer na yun, parang nagbayad lang yata kami ng 20 euros. Tapos, imo-monitor kanila for the whole year. So, magandang deal na yun, kaya grinab namin ni Mia. Since dito sa Italy, guys, pwede ka naman pumunta sa mga private na kung saan pwede kang kuhanan ng dugo. Yun nga lang din, syempre medyo mas mataas ang bayad doon. So, nung in-offer sa amin yun dito sa may pharmacy na malapit sa amin, grinab na namin since yung 20 euro na binayad namin ay pang isang buong taon na, guys. Kaya, di ba, kumbaga magandang deal na yun, di ba? Yun nga lang, nung nagpaano kami nun, kumuha kami ng kit para dun sa blood testing na yun, hindi lang na-explain sa amin kung ano yung mga dapat kong paghandaan. So, sa madaling salita, since isang linggo na nga yung lumipas, medyo nawala siya rin sa isip ko, no? Bago yung blood testing natin, napakain tayo noon ng tanghalian. At nung oras na napupunta na ako or kami ni Mia dun sa may pharmacy, bigla akong naisip na, teka lang, sabi ko kay Mia, teka lang babe, ano kayang klaseng test ang gagawin sa akin? Sabi kong ganun. Kasi kumain ako, sabi ko, so hindi ako nakapag-fasting. Sabi ni Mia sa akin noon, baka ano lang muna ngayon, check up lang muna ngayon, sabi niya ganun. Kasi wala ngang binilin sa amin. So yun, so nagpunta pa rin kami ni Mia, and pagdating namin dun sa pharmacy, tinanong namin kung ano bang procedure yung gagawin ngayon. Check up lang ba o kukuhanan na ba ako ng blood test? Ang sabi sa amin noon, kukuhanan na raw ako ng blood test. Pero yun nga, sinabi namin na hindi ako nakapag-fasting kasi nga hindi rin na-explain sa aming mabuti kung ano yung unang procedure na gagawin sa akin. And yun, sabi ng doktor, yun lang, sabi niya, so yun lang, hindi ka namin pwedeng kuhanan ng dugo ngayon kasi nga malamang sa malamang hindi accurate yung lalabas na resulta. Kaya nagpa-reschedule kami ng Monday. Sabi ko nga nung nagpa-reschedule kami, sabi ko Lunes sana. Sabi ko umaga sana. Para naman, kumbaga, 'di ba, yung huling kain mo ng gabi, itutulog mo, so nakapag-fasting ka na at least kahit 12 hours, 'di ba? Pero walang bakante ng umaga. Tsaka ang sabi sa akin, mas may doktor daw ng hapon. Kaya
nireschedule namin ng 4:30 ng hapon. Kaya mamayang 4:30 yung, yung blood test. Yun. So, hindi ako pwedeng kumain. Isang sabi naman sa akin, pwede akong mag-collagen. Actually, pwede daw ako mananghalian eh. Basta very, very light lang. Yun nga lang, hindi natin masabi eh. Para sigurado tayo sa magiging resulta, I prefer na wag na lang kumain. Kasi anong oras ba ako kumain kanina? Bago mag alas 9 ng umaga, nag-almusal kami ni Mia bago kami pumasok sa trabaho. Tapos 4:30 yun, so may mga 7 hours fasting na rin yun, no? Ang sabi naman sa akin, at least 5 to 6 hours yata na fasting yung sabi sa akin. And yun, kaya tinitiis natin yung gutom natin. Ayan, mag-ilaw tayo. Okay, so susundo naman tayo kay Mia ngayon, guys. Bale, mag-aalas 7 na ng gabi. Medyo late siya nakalabas ngayon eh, kaya sunduin na natin. Nga pala guys, may lilinawin lang ako dun sa sinabi ko kanina dun sa umpisa ng video. Yung sinabi kong ayos naman yung bayad sa akin kasi bayad na ako ng 2 oras. Dun sa part-time ko bayad na agad ako ng 2 oras whether matapos ko o hindi. So mali yung choice of word natin doon, guys. Ang ibig ko sabihin doon is bayad tayo ng 2 oras whether matapos natin ng maaga or matapos natin on time. Yun yung ibig ko sabihin doon, guys. At saka in case naman na sumobra tayo sa oras, halimbawa lumagpas tayo ng 2 hours, halimbawa inabot tayo ng 3 oras, matik naman din yun na babayaran niya yung extrang overtime. So kung halimbawa sumobra tayo ng 1 oras, babayaran niya yung 1 oras na yun. So yun lang yung ibig ko sabihin dun, guys. Kasi baka mamaya yung manonood sabihin, anong weather matapos mo o hindi, bayad ka. Syempre, ba't ka naman babayaran kung hindi mo natapos, di ba? Okay guys, malapit na si Mia. Patanggan natin yung ilaw. Malapit na si Mia, bale tara, punta na tayo sa metro. Accessible naman mag-commute dito pag galing ka sa metro. Ang mahirap lang is yung pagbaba mo ng metro, yung pag-abang ng bus. Kaya doon natin siya susunduin. Bilis na dumilim dito, guys. At lumalamig na dito sa Roma. Kaya pansin nyo, ayan o, naka-ano na kami, naka sweatshirt na kami. At ang nakakadagdag pa sa lamig dito, guys, yung hangin. At kapag humangin talaga dito, talaga namang ramdam na ramdam mo partida full pa lang. Nag-winter dito mas lalo. Nakakapag-vlog na tayo, di ba, kahit wala si Mia. May telepono na tayo eh. Sabit na tayo. Ay nako, mga driver din dito sa Italia ano rin eh, parang disiplina eh minsan. Kaya kapag nagmamaneho talaga, guys, kailangan ng mahabang pasensya palagi. Maganda lang dito sa Italia, guys, walang road rage na sakitan. Pinaka road rage dito, guys, lang, salitaan lang. Ano na talaga ng mga Italiano yun, masalita sila, mag-gesture, masalita. Pero wala naman dito, o kaya siguro parang wala akong nababalitaan ganun, yung nagsuntukan dahil sa road rage, nagsakitan ng personal ng pisikal. Wala naman. Hindi talaga lang, salitaan. Ano ng mga Italiano, hilig din magmura, mga gano'n, kaya sisenyasan ka sa kamay kasi nga sobrang ma-gesture yung mga huwag mo na lang pe-personalin pagka gano'n, normal lang naman yun diba? Pero malapit na tayo sa metro, guys. Ano na lang tayo, mga
mga ilang metro na lang layo natin dun sa sa metro. Ito na yung street na yun eh. Talagang ano lang, traffic. Kaya ingat lang din kasi minsan nagkakasabitan kapag ka-traffic, hindi magsisingit yan. Kaya siyempre para safe lang tayo. Minsan yung mga nagsisingit pinagbibigyan na lang natin at mahirap na magkasabitan, mas lalo pang medyo pa sa oras. Wala pa si Mia guys, nandito na tayo sa metro. Hintayin na lang natin siyang dumating.